Magandang araw mga kaalyansa, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Happy birthday nga pala kay Ezekiel Rojan, God bless sa iyo, naway bigyan ka pa ng mahabang buhay. Mag-random shoutout po ulit tayo ngayon mga kaalyansa, mag-comment lang po kayo ng mga gustong ninyong ipa-shoutout. Shoutout sa inyo aking mga kaalyansa, huhusay ninyong lahat, salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan. Nagawang matalo ni Ghislaine si Lovie Eric, kaya lang bago ito namatay, nagawa niyong buksan ang rift, isang delikadong mundo na maaaring amang wasak sa mundo ng mga tao. Kaya pinasok ito ni Ghislaine para pigilan ang halimaw na maaaring lumabas rito. Kinalaban ni Ghislaine ang Equidima, ang higanteng halimaw, hirap na hirap ito ng una. Nasira pa ang kanyang espada, pero salamat at dumating ang kanyang mga kasama. Nagsilbi itong karagdagang espada sa kanya, at sa huli ay nagawa ng ating bida na patayin ng higanteng halimaw. Pagpapatuloy, matapos ng matinding bakbakang kinaharap ng ating bida, si Rosaline ay naririto na sa tapat ng kanyang ama, tahimik, at hindi nagsasalita. Dito ay hindi rin kaagad nakapagsalita ito, iyon ay dahil kitang-kita niya kung anong itsura ng kanyang anak. Ang sinapit nito sa kamay ng kaaway, kaya alam niya na hindi naging madali ang pinagdaanan ng dalaga. Napakaraming galos sa mukha nitong si Rosaline, dugyot rin ang itsura, kasabay noon ay ang mga nakakagimbal na pangyayaring nasaksihan niya sa lugar na iyon na siyang nagpinsala rin sa kanyang isipan. Tumangala ito at tumingin sa ama, agad na lumabas ang luha sa kanyang mga mata, "Ama ko," tanging salitang lumabas sa bibig ng dalaga. Nang makita ang sinapit ng anak, lalo na nang tumulo ang luha ni Rosaline, tinamaan ang isang ito, kaya may galit sa kanyang puso ngayon na gustong kumawala. Humakbang palapit si Marquess Branford, at hinagkan ang kanyang anak, isang yakap na nagsasabing ligtas ka na, wala nang makakakuha pa sa iyo. Habang yakap ang anak, hinawakan niya ito sa uli, at nagsabi, "Hindi mo na kailangang magsalita pa, ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon, iyon ang mahalaga," sabi nito, pero kita sa mga mata nito na talagang gustong panagutin ang may kagagawan nito sa kanyang anak. Matapos noon, dumating ang ating bida, nilingan ito ni Marquess Branford, ganun na rin ni Rosaline, utang ni Rosaline ang buhay niya sa binatang ito. Seryoso ang tinginan nitong si Marquess Branford sa ating bida, kita rin niya ang itsura ngayon ni Ghislaine, tanda na talagang mas seryoso ngayon ang balitang daladala ng ating bida. Habang nakatingin sa ating bida, sabi ng Marquess, "Maraming salamat Ghislaine," at isang ngiti ang iginanti ng ating bida sa mga katagang iyon ni Marquess Branford. Matapos ng ngiti, agad nagseryoso ang mga mata at mukha ng isang ito, "Kamahalan, may mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa iyo," sambit ni Ghislaine. Dahil doon, nag-aagaw dilim pa lang sa mga sandaling ito, dapat magpahinga na ang lahat, pero kailangang ipatawag ang mga kaalyansa para pag-usapan ang mga mahalagang bagay. Nang magsama-sama na sila sa silid ng Marquess Branford, agad na sinabi ni Ghislaine ang patungkol sa Salvation Church, isang grupo na may hatid na matinding kaguluhan sa mundong ginagalawan nila. Sabi ni Ghislaine, ang Salvation Sect ay isang kulto na samahan na nagtatrabaho sa angka ng Delphine, at ang isa sa nagkidnap kay Lady Rosaline ay isa sa mga miyembro ng Salvation Sect. Gulat na gulat ang mga nakikinig sa ating bida ngayon, na may isang kultong kumikilos ngayon na hindi nila nalalaman. Nagpatuloy pa ang ating bida sa pagpapaliwanag nito, kaya nilang gumagawa ng isang lugar na hindi gumagana ang mga mana, at kaya rin nilang gawing isang halimaw ang isang normal na tao, at bukod roon, gumagawa ngayon sila ng isang bagay na tinatawag na rift, para wasakin ang kaharian ng Luthania. Ano? Sandali lang bata, isa-isa lang, napakarami ng sinasabi mo, halimaw, pagkawasak, anong mga kabaliwan yang pinagsasabi mo? Tanong nito na gulong-gulo kasabay ng takot na mukha nito sa mga nabalitaan niya mula sa ating bida. Agad na tinawag ni Ghislaine ang priest sa tabi niya, kaya lumapit rin naman kaagad itong si Piote. Sinama niya ang isang ito rito na magulat, dahil mula sa kilalang simbahan si Piote, at ang kalaban ay isang kulto na nagpapanggap na isang simbahan. Agad na nagpaliwanag ang priest na ito, ang rift po ay isipin na lang ninyong isang pintuan sa pagitan ng ating mundo at ng ibang mundo. At loob ng pintong iyon ay may mga halimaw nagpipiliting makapasok papunta rito sa ating mundo. Ano naman ang bagay na iyon? Tanong ni Marquess Branford, kasi hindi niya maintindihan kung bakit may rift at ano talaga iyon.
sabi naman ni Ghislaine na si Piote ang priest ng Juliana Church, ang tumulong sa kanya para pigilan ang pagbukas ng tuluyan ng rift. Dito ay may pag-aalalang nararamdaman ng isang ito, isang mundo na hindi nila alam, na may mga nilalang na nagtataglay ng katakot-takot na lakas. Kaya dito naunawaan niya na isang disaster, o delubyo ang paparating ngayon sa kanila kung wala silang gagawin sa mga sandaling ito. Dito ay nagsimulang magsalita ang Marquess, ang kaharian ng Luthania ay kailanman hindi kinikilala ang ibang paniniwala ng ibang simabehan maliban sa simbahan na mayroon tayo rito sa Luthania, tapos ngayon malalaman ko na kumikilos sila mismo rito sa puso ng kaharian ng Luthania. Sabi nitong si Ghislaine, ang mahalaga ngayon ay malinaw na sa atin ang isang bagay, ang pamilya ng Duke, ang angkan ng Delphine, ang isa sa pinakamalaking puwersa ng kahariang ito ay nakikipag-isa ngayon sa Salvation Church, at nakikipagtulungan rin sa lakas mula sa kakaibang mundo, nais nilang magdala ng delubyo hindi lamang sa kahariang ito, kundi ganun na rin sa ibang kontinente. Seryosong tumingin ito sa ating bida, at nagtanong, ang sinasabi mo ba ay hindi sapat ngayon ang ating puwersa? Tanong nito. Seryosong tumitig rin si Ghislaine para ipaalam ang kasalukuyang estado ng kaharian sa mga susunod na magaganap na digmaan, oo, hindi sapat ang ating lakas ngayon. Dahil doon, agad napapikit ang isang ito, isang katotohanan na dahil ang ating bida ang nagsabi, siguradong sigurado siyang matindi talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya agad niyang pinatawag si Tolyo, ano po iyon kamahalan, sagot nito sa Marquess. Papuntahin ang lahat ng Archbishop at bawat maharlika ngayon rito sa capital. Ngayon din, mahigpit na utos nito sa isang emergency meeting o pagpupulong na dapat ganapin kaagad. Ako ang kakausap sa kanilang lahat, siguraduhin mong walang may iwan na kahit isa. Mahigpit na utos ng isang ito sa kanyang tauhan. Masusunod po aking kamahalan, mahigpit ring tugon ng isang ito sa utos ng Marquess. Hindi lamang iyon, nagbigay rin siya ng utos at panukala na ang Salvation Church ay isang kulto, na may matinding plano na pagkawasak sa kaharian ng Luthania, kaya patayin raw ang lahat ng miyembro at may kinalaman sa simbahan ng nasabing kulto, inuutos rin niya na ipakalat ito sa buong kaharian, sa bawat nasa sakupan, at sa mga kaalyansa rin ng kaharian sa iba't ibang panig ng kontinente. Isa sa pinakasentro ng malaking kaguluhan na ito ay walang iba kundi si Duke Delphine, kaya hindi ito pwedeng palampasan ni Marquess Branford. Kaya nasabi ng isang ito, simula rin sa mga sandaling ito, pinapangalanan ko na ang angkan ng Delphine, ay direktang kalaban ng kaharian ng Luthania na nakipag-isa sa isang kulto, kaya patayin silang lahat, seryoso, malinaw, at buong-buo na utos ng Marquess. Ramdam ng isang ito ang bigat ng utos ng Marquess, malinaw na ito ay isang malaking digmaan ang kailangan nilang kaharipan, hindi na sapat ang mag-antay na lang, kundi kailangan na nilang lumusob, at talagang pabagsakin ang angkan ng Delphine, kaya ang bawat isa sa mga leader na naririto ay talagang malinaw sa kanila ang mensaheng sinabi ng Marquess, dahil si Marquess Branford ngayon ang tumatayong kahalili ng hari ng Luthania, lalo pat may sakit at hindi magawang mamuno ng hari. Dito ay napangisi ng bahagya si Ghislaine, ito ang gusto niyang mangyari. Ang full support mula sa kaharian, si Piote naman sa likuran ay nagulat sa sinagbi ng Marquess, kasi patayan na naman ang magaganap. Nagpatuloy pa ang Marquess sa kanyang panukala, sabi nito, sa pangalan ng kaharian ng Luthania, kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng krimen at kasamaan nilang ginagawa. Tulad ng inaasahan ko kay Marquess Branford, kapag ang mga simbahan na nasa sakupan ng kaharian ng Luthania ay nagsimula ng kumilos, makakabuo kami ng isang malakas na hukbo. At dito ay naalala pa ng ating bida ang malupitan at pangmalakasan na mga karakter, ang nilalang na siyang naglilingkod sa Goddess of War, ang isa sa 7 malalakas sa buong kontinente, si Parnell, ang Saintess of War. Kaya dito ay bumibilis ang tibok ng puso ng ating bida sa kasabikan na lumaban, dahil maaari niyang makasama sa labanan ang mga malalakas na nilalang, at magiging parte ng kanyang hukbo. At kapag nangyari na pumanig sila Parnell sa kanila, tiyak ni Ghislaine na magtatagumpay sila. Habang kumikilos na ang pangkat ng loyalista sa mga sandaling ito, dito ang oposisyon ay kumikilos na rin, naririto tayo ngayon sa kastilyo at nasasakupan ng angkan ng Delphine. Dito ang isang ito ay galit na galit sa balitang kanyang natanggap, nakarating na kasi sa kanya na napatay si Laviere, ang nilalang na inenggasan siya, wala rin palang bitaw.
Walang hiya ka Laviere, napakaangas mo, wala ka rin palang silbi. Kung hindi mo rin naman pala mapapatay si Ghislaine, sana pinagbubuksan mo na ang mga ref, gigil na sabi nito ngayon. Napahawak na lamang sa noo ang isang ito, dahil malaking problema ang pagkabigo ngayon ni Laviere. Dahil tiyak niya na alam na ng mga royalist ang patungkol sa Salvation Church at patungkol sa Dimensional Rift. At kapag nagsimula na raw kumilos ngayon si Ghislaine, tiyak ang marami nilang plano na matagal na nilang sinimulan ng palihim ay tiyak na mawawasak na lang ng sabay-sabay. Naalala pa niya ang mga sandali na nakita niya at nakausap si Ghislaine sa isang silid. Pagkakataon na sana niya ito, hindi niya akalain na ang nilalang na inakala niyang walang bitaw ay ang siyang wawasak ng lahat sa kanya. Kaya inis na inis ang isang ito, sana raw pala pinatay na niya si Ghislaine ng mga sandaling iyon. Pero kahit ganoon ang sitwasyon ngayon, hindi pa rin naman daw huli ang lahat, may pwede pa siyang gawin, gagawan raw niya ng paaraan ito bago makarating sa kanyang kamahalan. Kaya lang, hindi pa ito nakakatayo sa kanyang upuan para gawan ng paraan, isang kitikot takot na aura ang kanyang nararamdaman ngayon. Isang itim na aura na katulad ng sa ating bida, ang naglalakbay ngayon papunta kay Raul. Napakabilis, patungo sa silid ni Raul ngayon ang aura nitong si Doc Delphine, kaya wala na siyang malalabasan ngayon. Heto na nga, palapit na ng palapit si Doc Delphine kay Raul, kaya napatayo na ang isang ito. Alam niya na delikado siya ngayon sa pagpunta ng kanyang kamahalan. Ang kinikilabutan ito sa tuwing malapi siya sa kanayang kamahalan, ngayon lang ito nangyari, ang personal siyang puntahan ng kanyang kamahalan. Takot na takot si Raul Joseph ngayon, pawis na pawis, isang nakakatakot na nilalang ang papalapit sa kanya, na parabang sinusundo na siya ngayon ni kamatayan. Nagmistulang isang insekto ngayon si Raul na nasa kakbang mundo na alam. Nanyang katapusan na niya sa mga sandaling ito, at sa napakadilim na mundong itong kanyang ginagalawan, may isang nilalang ang dahan-daang lumalapit sa kanya. Una niyang nakita ay ang mga paa ni Doc Delphine, at ang mahabang buhok nito na naglalakad sa napakadilim na lugar na ito. Sabi ng isang ito, talagang sa huli ay nagawa mong patayuin ako sa aking upuan Raul Joseph, mahinahon na salita, pero ramdam ang bigat ng bawat kataga. Sa pagkakita ng malinaw sa kanyang kamahalan, agad nanliit ang balintataw ng mga mata nito sa takot, aking kamahalan, naparito po kayo, tanong nito. Agad yumuko ang isang ito, at nagpakita ng paggalang sa kanyang kamahalan. Ano po ang ginagawa ninyo sa kaawa-awang lugar po na ito? Tanong ni Raul. Napakatindi naman ang pilak mata ng isang ito, parang babae na nakatitig lang siya ngayon sa kanyang walang kwentang tauhan. Humingi ka ng isang pagkakataon sa akin, at binigay ko ito sa iyo, sabi ni Doc Delphine, na dito ay alam na talaga ni Raul na yari siya. Sabi pa ni Doc Delphine, si Laviere na pinadala nila ay namatay sa kamay ni Ghislaine, na ang isang ito ay talagang sunod-sunod ang paglabas ng pawi sa mukha nito, kasi alam na ng kanyang kamahalan ang mga nangyari. Dagdag pa ni Doc Delphine, ang Salvation Church, at ang Dimensional Rift, lahat ng iyon ay alam na ng mga kalaban, kaya rito ay tuluyan ng napapikit si Raul, dahil alam na niya ang patutunguhan niya. Sabi pa nito, alin sa mga sinabi ko ang mali ang pagkakaintindi ko? Tanong nito, na malinaw sa kanya na alam na niya ang lahat ng kaganapan ngayon. Dito ay wala na talagang may dahilan pa ang isang ito, humingi lang siya ng tawad, patawad po aking kamahalan, wala po akong maikakatwiran ngayon, sagot nito. Itaas mo ang iyong ulo Raul, kailan pa nangyari na puro na lang kabiguan ang hatid mo sa akin? Tanong nito sa nilalang na nakaluhod sa harapan niya ngayon. Pulang-pula na sa takot at gigil, inis ang isang ito, hindi siya makasagot, kailangan tama ang kanyang sasabihin, dahil sa isang pagkakamali lang ay maaari talaga siyang maglaho ngayon. Dagdag pa ni Doc Delphine, dati palagi kang may dalang magandang balita sa akin, kaya kailanman may hindi ako nagtanong sa iyo ng bakit, sabi nito na dinaanan na niya ngayon si Raul. Wala akong pakialam sa kung anong proseso mo gagawin na ng mga bagay-bagay, basta magandang resulta ang marinig ko ay sapat na, sabi nito. Kaya lang ngayon, bakit ganito, sabi nito na may halong diin, na nagliwanag ang kanyang mga mata sa galit, kasabay ng pagkuyom ng kamao nito. Kaya itong si Raul ay nagngalit ang ngipin sa inis, dahil talagang binaygo niya ng ilang beses ang kanyang kamahalan, at iyon ay dahil sa isang nilalang lang, si Ghislaine. Dito ay may naisip itong paraan, kaya tumangala ito sa kanyang kamahalan,
at nagsabi na hindi lang raw nag-iisa ang Dimensional Rift. May iba pa raw, kung maaga-aga lang raw na nabuksan ang iba pa, ang pangyayari ngayon ay maling calculation lang. Kamahalan, bigyan pa po ninyo ako ng isa pang pagkakataon, kahit isa na lang po, pangako po magbibigay na ako ng magandang resulta ngayon, sabi nito. Dito ay huminto ito sa paglalakad, at pinakinggan ang sinasabi ng kanyang insektong tauhan. Habang nakatingin sa lalaking ito, sabi ni Duke Delphine, tumatanda ka na pala Raul, na ang isang ito ay natigilan, bakit ganun ang sinabi ng kanyang kamahalan, na para bang expired na siya, at wala nang pakinabang pa. Dagdag pa ni Duke Delphine, mukhang pagod ka na sa kakasunod sa akin, wala ka ng oras pa para magpahinga. Sabi nito, na inilalahad na ni Duke Delphine ang nais niya kay Raul. At tiyak na nauunawaan na ng matandang Rollo na ito ang kanyang kapalaran, na gusto na siyang pagpahingahin ni Duke Delphine. Kaya napapikit na lang ito sa mga sandaling. Ito, nakapagdesisyon na ang kanyang kamahalan, at kahit pumalag siya, lumaban, o tumakas, walang makakatakas sa kanyang kamahalan, mamamatay ang lahat ng walang silbi sa kanyang mga mata. Hindi papayag si Raul na matapos na lang ng ganon-ganon ang kanyang buhay, kaya agad niyang inumag ang kanyang ulo ngayon sa sahig, para kunin uli ang atensyon ng kanyang boss amo. Sabi nito, ang Salvation Church po ay kinuha ako at sinama sa kanila simula noong ako ay ulila na, kaya lang ang kanilang mga Diyos-Diyosan, kanilang mga pinaniniwalaan at mga revelasyon ay walang halaga po sa akin. Hanggang sa damatin po ang araw na nakita ko po kayo aking kamahalan, nilalang na kayang baguhin at baliktarin ang takbo ng kaharian, nangako po ako na ibibigay ko ang lahat matupad lang ang pangarap ninyong mangyari, sabi nito sa kanyang kamahalan. At muli na naman niyang inumpog ang kanyang noo sa sahig, para ipakita ang kanyang katapatan sa kanyang kamahalan. Isang dekada po, buong buhay ko ay ibinigay ko na po sa inyo, sambit nito na tumutulo na ngayon ang dugo mula sa kanyang noo. At patuloy pang inumpog ni Raul ang kanyang ulo, talagang Rollo ang isang ito, sabi niya, ang aking dugo, ang aking buhay, lahat ng iyon ay ibinigay ko na po para sa inyo. Lahat ng mayroon ako, lahat ginawa ko pong lahat ng aking makakaya, sabi nito na talagang hindi siya nagsayang ng oras, hindi niya binaliwala ang utos ng kanyang kamahalan, lahat ginawa niya ng tama, talagang hindi lang sapat ang kanyang mga ginawa. Kamahalan ko, pakiusap po, isa pa pong pagkakataon, kahit isa na lang, sabi nito na mukhang naalog na ata ang ulo ng isang ito sa ginawa niyang pag-umpog sa kanyang ulo. Mukhang nagtagumpay ata si Raul, dahil napatingin pa uli ang isang ito sa kanyang tauhan, pero walang emosyon, walang sinasabi. Matapos ng tinging iyon, ibinaling na uli niya ang kanyang tingin sa kanyang harapan, sabay hakbang uli para lisanin ang lugar na ito. Sabi nito, kailanman ay hindi ko pinagdadahan ang iyong katapatan sa akin, sabi nito. Pagpahinga ka ng mabuti, sabi nito kay Raul na ngayon ay naglalakad na ito palabas ng silid ni Raul. Ayun na nga, biglang bumalik sa normal ang lugar na ito, at naglaho na lang bigla ang kanyang kamahalan, na para bang walang nangyari, hindi siya pinatay, at buhay na buhay pa rin ngayon. Dito ay hingal na hingal ang isang ito sa kanyang ginawa, na iwang tulala sa kawalan. At biglang napayulo sa mga sandaling ito, bolko ang mukha, walang buhay ang mga mata, napahawak sa kanyang leeg na gulong-gulong ngayon. At napatanong sa sarili, magpahinga ng mabuti. Tanong nito, na naguguluhan, anong ibig sabihin noon, na ngayon ay buhay naman siya, at hindi pinatay ng kanyang kamahalan. Kaya lang biglang may kumatok sa pinto ng silid niya ngayon, Raul papasok ako, sabi ng tingi, na nagulat si Raul sa mga sandaling ito. Balzac, tanong ginagawa mo rito? Tanong ni Raul na ang pinakamalakas ang swordsman sa buong kaharian ay pumasok sa kanyang silid. Naririto ngayon ang kanyang madalas kasama sa mga misyon na ginagawa nila para sa kanilang kamahalan. Ang isang ito ay may hawak na espada, na mukhang ito ang tatapos sa buhay ni Raul. Sabi nito, naparito ako para mag-poem aking kaibigan, sabi nito, na ito ang utos sa kanya ni Duke Delphine, ang pagpahingahin na si Raul. Dito ay agad na nanlaki ang mga mata ng isang ito, dito niya naunawaan ang mga katagang iniwan ng kanyang kamahalan sa kanya. Dahil doon, agad na napapikit ang isang ito, tinanggap na ang katotohanan na dito na magwawakas pa ang kanyang buhay, na ang mga sinabi niya sa kanyang kamahalan ay hindi nagawang baguhin ang desisyon ni Duke Delphine.
Itinutok ni Balzac ang kanyang espada sa harapan, at nagsabi, may huling habilin ka ba? Tanong nito sa kanyang kaibigan. Patuloy na, tumutulo ang dugo sa mukha ng isang ito, tahimik, nag-iisip, dito na magwawakas ang kanyang buhay. Sabi nito, ang ating kamahalan, si Duke Delphine, pakiusap paglingkuran mo siya ng mabuti. Huling salitang sinambit ng isang ito, na kahit hanggang dulo, sa huling hininga niya, ay talagang ang kanyang kamahalan pa rin ang mahalaga sa kanya. Natigilan ang isang ito, hindi makapaniwala sa katapatang taglay ni Raoul kay Duke Delphine, nakaramdam siya ng awa sa kanyang kaibigan, ngunit ang utos ay utos ng kanyang kamahalan, at dapat itong tuparin. Sabi nito, masusunod at sabay was-iwas ng espada nito sa leeg ni Raoul, na agad nagpadanak ng dugo sa silid ni Raoul, na siyang bumawi ng kanyang buhay. Alam Raoul, walang makakami sa iyo. Matapos ng tagpong iyon, agad nang kumilos ang pangkat ni Duke Delphine, naririto ngayon si Lancelot, si Aiden, pinatawag ng kanyang kamahalan. Ano po ang inyong utos aking kamahalan? Tanong nito nang may ngiti sa kanyang mga labi, dahil ngayong wala na si Raoul, malilipat na sa kanila ni Balzac ang tingin ni Duke Delphine. Magpadala ka ng tao sa Salvation Church, sabi nito, na magaganap na ang isang pagyanag na magaganap sa kaharian ng Luthania. Sa mga napakapakinig nito sa aking novel recap, alam na this, sa mga hindi nakakaalam, papasok na tayo sa art kung saan ituturing na kalaban ng kaharian si Marquess Branford, at magiging hari ang ama ng ating bida, sorry sa spoiler. Lumipat ang eksena sa kaharian kung saan nakahiga ang mahina at walang kwentang hari, dito ay nakatayo ang isang lalaki na nangangalaga rito. Ang matandang ito na halos butot balat na ay si King Wilhelm Redrand II, ang utos ni Duke Delphine kay Aiden na ipagawa sa Salvation Church ay ang kontrolin ng hari na ito, at gawing kakampi o kapanig ni Duke Delphine. Mga kaaliansan, solid ang mga susunod na arc kung susundan ng nasa novel, dahil matinding pagbabago ang magaganap sa buong kaharian ng Luthania, at maraming mga bagan karakter ang mabubuksan. Abangan! Siya nga pala, umabot na sa 100 kabanata ang kwento ng ating bida, kaya nag-celebrate ngayon ang artist at author nito, makikisabay rin tayo sa kanila. Congrats sa ating lahat mga kaalyansa, isang bulaklak mula kay Belinda Parr sa inyong lahat, salamat sa walang sawang pagsubaybay kay Ghislaine. Naririto po si Belinda, handang-handa na magserbisyo sa inyo, sabihin lang ninyo kung ano ang inyong utos aking mga kamahalan. Grabe talaga ang artist, mukhang trip na trip si Belinda. Pero wala pa rin talagang tatalo sa ating bida, si Ghislaine pa rin ang malupit sa lahat. Tingin ninyo sino makakatalo kay Ghislaine sa mga kaparehas na kwento nito. Dito ay may paabi si Belinda, may katagalan raw siyang nawala sa eksena, pero humanda raw kayo sa pagbabalik ng ating maalindog na assassin, patitikiman niya ng kanyang nakamamatay na galawan ang lahat ng harang sa kanya. Bago magtapos ang chapter 100, nag-iwan pa ng mga detalyadong pagguhit ang artist sa mga pamatay na kababaihan sa kwentong ito. Ibang klase rin naman talaga gumuhit ang artist nito. Detalyado talaga, lahat ng labanan, galawan, at kurba ng mga kababaihang ito ay talagang detalyadong ginuhit, sila Rosaline, Wendy, Belinda, Quixote, at ang paboritong posisyon ng artist, loko-loko talaga. Hanggang sa muli aking mga kaalyansa, sana may kasunod pa ito sa susunod na linggo, paalam.